ulo ay gawa sa isang tasa ng cappuccino. Ang pangalan niya ay Ballerina Cappuccina. Kilala siya bilang isang napakagaling mag-bake ng cake na tila ba parang ginagawang mahika ang harina, mantikilya at asukal. At dahil nga ang kanyang ulo ay gawa sa isang tasa ng cappuccino, ang kanyang pambatoy ang sarili niyang timplang kape na cappuccino. Ito ay nilagyan niya ng mga sikretong sangkap na nagpapasarap at nagpapahalimuyak sa aromang dala nito. Ayan ang panaderang cappuccina. Subalit, ang panaderyang iyon ay pagmamayari ng gahaman na si Espressona Signora. Hindi mo na naman nagawa ang inuutos ko, Ballerina. Hindi ba sinabi kong panatilihin mo lagi ang kusina? Ang ugali niya ay taliwas sa napakabait na panadera. Si Espressona Signora ay may masamang pag-uugali. Sa kabila ng kanyang kayamanan ay kakaunti lamang ang bahaging natatanggap ni Ballerina Cappuccina mula sa kanya, habang ang Signora ay nakukuha ang anumang luho na kanyang naisin. Maging ang mga tela ng kanyang mga damit ay mamahalin. Nariyan pa ang mga nagkikinangang alahas na gawa sa purong diamante. Ni hindi na nga mabilang kung gaano karami ang kanyang mga mamahaling sapatos. Habang si Ballerina Cappuccina ay nagpapakahirap sa loob ng panaderya, nagpapakasasa naman sa kayamanan si Espressona Signora. Palagi niyang pinagmamayabang ang kanyang mga alahas at kayamanan sa mga mayayamang tao at nakakataas sa lipunan, nang sa gayon ay maging mataas din ang tingin niya sa kanyang sarili. Subalit, hindi iniisip ng Signora ang mga hirap at sakripisyo ni Ballerina Cappuccina, mapayabong lang ang negosyong panaderya. Ganun pa man, patuloy lang ang panadera at umaasa na balang araw siya ay mabibiyayaan rin ng gantimpala bunga ng kanyang mga sakripisyo. Samantala, sa dami ng pera ni Espressona Signora, ay nalulung ito sa masamang bisyo. Oh, Senyora, nariyan ka na pala. Halika, maglaro tayo ng sugal. Balita namin ay napakayaman mo na at napakarami mo ring pera. Napadalas ang paglalagi ni Espressona Signora sa bahay pasugalan. Siya ay nalibang sa paglalaro ng sugal at pagwawaldas ng pera. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila ba hindi umaayon sa kanya ang baraha. Unti-unting natalo sa laro ang gahaman na Signora. Kasabay nito, ang unti-unting paglaho ng kanyang mga ari-arian at kayamanan. Sa pag-asang makakabawi siya at maibabalik ang kanyang mga natalong pera, isinanla niya ang kanyang mga mamahaling alahas upang may maipangtayang muli sa sugal. Sumunod nito ay